Ang sasarap naman ng mga nilutong ulam ni Madam sa mansyon. Makakapagsabi ka na lang talaga ng wow! Woo! Let's go! Nagmamadali na nga itong si Madam. Mamimili kasi siya ng lulutuin ulam na panghapunan. Abay, mga ilang araw din kaming nag-ulam ng tuyo. Nag-alala na nga ako sa physical and mental health namin. Kakaluto namin ng hotdog, mukha na kaming itlog. Pagdating nga sa palengke, ang una naming binili itong mga ricados. Hindi kasi sasarap yung mga niluto mong ulam kapag wala to. Tapos may nakita nga akong crabs dito. Nag-heart na kaagad yung mga mata ko. Bumili nga ako ng crabs, pati na din itong hipon. Hindi lang mga seafoods, pati na din itong mga karne. Mga karning baboy at pati na din itong karning manok. Woo! Dahil hapon na nga kami namili. Syempre, nabutan na nga kami ng gabi. Naglakad lang ako sa unahan para bumili ng mga prutas. Hinog na saging lang naman sana yung bibilhin ko. Pero itong si Madam nga, pumulot pa talaga ng hinog na mangga. May nakita nga akong kakaibang grapes dito. Titignan ko lang naman sana pero napabili ako. Bago nga umuwi, bumili muna ako ng mga tinapay. Eto kasing maaangkan ko, tuwing aalis ako, laging nagpapabili ng tinapay. Kaya hindi ko talaga pwedeng kalimutang bumili ng tinapay bago umuwi. Baka singilin ako pagkadating, mahirap na. Nagmadali nga akong umalis kanina. Nagmadali din akong umuwi. Syempre, lulutuin pa tong mga ulam. Alangan namang kainin namin to ng hilaw. Eto na naman siya. Nagbida-bida na naman sa pagluluto. Una mo nang hinugasan yung mga lulutuin para matanggal yung mga germs at marami pang iba. Pagkatapos, eto na namang mga ricados. Tuwing maghihiwa ng sibuyas si Madam, magdadrama na naman. Binalatan na din ni Madam yung mga dapat balatan. Katulad nga nitong mga patatas. Hindi isang putahe lang pala yung lulutuin ni Madam. Kaya sinimulan na niya itong i-marinate itong mga karne. Pinagsama na niya yung karning manok at baboy. Nilagyan niya lang ng toyo. Tapos ito nga ding mga kalamansi. Ang nagpapasarap lalo niyan ay yung kamay ni Madam. Abay, nilamas ba naman niya ng nilamas? Wala nang sasarap pa sa lasang kamay. Priprituhin pala ni Madam itong karning manok. Kasama na dyan yung pork chop. Niligo niya nga muna ng harina bago niya pinrito. Ising-isi ng lutuin ni Madam to. Syempre, nakapag-eksperimento na siya ng ganito eh. Hindi basta-bastang prito lang to. Sinamahan na ng dasal ni Madam to para sakto yung pagkaprito. Nagluto din pala itong auntie ko ng humba. Ang problema, nakalimutan na niya kung paano lutuin. Kaya eto, nag-search pa ako sa Google at nanood sa YouTube para lang talaga hindi mapalpak tong humba namin. Baka tanungin nyo kung may okasyon. Abay, wala. Naisip-isip lang ni Madam na magluto siya ng masasarap na ulam ngayon. Sos, nagbida-bida ka lang talaga, Madam. Tignan na lang natin kung hindi mapalpak tong mga niluluto niya. Pag madami kasi akong iniisip, ang ginagawa ko ay magluto lang. Isa lang kasi yung iisipin ko nito. Ang sasarap yung mga niluluto ko. Mawawala din yung mga iniisip ko kapag makakatikim ako ng masarap na ulam. Wow! Wow! Chicken Joy! Pagpasensyahan nyo na lang muna si Madam. Ngayon lang kasi yan hindi napalpak. Ito nga ang pinirito niyang manok. Kaya ayan, abay proud na proud na. Woo! Kung magprito si Madam, kung hindi sunog, hilaw pa. Pero ngayon, masasabi kong perfect sa pagkaluto. Ewan ko na lang dito sa ikalawang pagprito niya. Kanina, saktong-sakto pa yung kulay ng pagprito ng manok. Pero eto, parang na-over sa prito. Pero okay lang yan, at least hindi sunog. Magluluto din pala ng seafood itong si Madam. Kaya inunan niyang pinalambot yung mga dapat palambutin. Katulad nga nitong kabibi at itong ang crabs. Inuna ng nilaga ni Madam bago nga niya gigisahin para siguradong luto na talaga. Syempre, hindi gumamit ng used oil si Madam. Naglagay siya ng butter bago ginisa yung bawang. Tapos, sinunod na nga yung sibuyas. Pagkatapos, inilunod na nga niya itong mga hipon. Sa laging pagluluto ni Madam ng seafoods, hindi na talaga siya mapalpak nito. Eto na nga, binuhos na ni Madam yung mga crabs. Hinalo-halo-halo lang ni Madam para ma-mix ang all. Woo! Binuhos na nga ni Madam yung mga kabibig. Tinakpan lang ni Madam ng mga 1 second. Tapos binuksan kaagad para haluin ang haluin ang haluin. May panibagong natutunan si Madam. Naihalo nga dito sa niluto niyang seafoods. Hindi ko din mabasa kaya kayo na lang din umintindi. Basta chili paste daw to. Pero hindi ako sigurado ha. Hinalo na nga ni Madam dito sa seafoods na niluto niya. Parang ang sarap ng tignan ah. Ang daming pinagdaanan nitong humba na to. Kaya eto, tatapusin na natin. Pero hindi ko na alam kung humba pa ba to or adobo. Hinalo na nga ang huling sangkap. Nilagyan na ng black beans ni Madam pero nagmumukhang adobo pa din. Nilaga na nga muna ni Madam itong patatas na hiniwa niya.
Patatas na lang yung kulang sa seafoods na to, kaya nilunod niya. Hinalo lang ni Madam para yung patatas ay magkalasa. Dahil tapos nang lutuin yung mga ulam, kaya maghahapunan na kami. Dito na nga lang kami sa labas ng mansyon magmumukbang. Bago nga nag-start yung bakbakan, syempre nagdasal muna kami para madami pa kaming blessing na makakain. Tapos nilabas na nga yung mga cakes na tira sa birthday ni Madam. Sa dami ng cakes ni Madam, buhay na buhay pa hanggang ngayon. Perfect na talaga tong hapunan namin dahil sa masasarap na nilutong ulam ni Madam. Gumawa nga kami ng iba't ibang street food barbecue para nga uulamin. Tapos inihaw namin dito sa rooftop ng mansyon. Wow! Woo! Let's go! Mga bandang hapon, lumayas kaagad si Madam para nga mamili ng mga iihawin. Katulad nga nitong karning manok, tapos itong karning baboy. Naghanap din kami ng lamang loob ng manok. Yun kasi yung masarap i-barbecue. Lalo pat natatakam kaming kumain ng street food ngayon. Tapos nakita nga namin dito sa may kalye na nagtitinda ng mga ricados. Abay dito na lang kami namili. Mura pa. Pagka uwi nga, nabutan na naman kami ng gabi. Tapos naging kargador pa itong si Madam. Eto na nga't binuhat na niya yung sarili niyang pinamili. Pagkadating nga sa mansyon, agad-agad namin inasikaso yung mga iihawin namin. Nilinisan na nga itong atay ng manok. Tapos tinanggalan din ni Madam ng kuko itong paa ng manok. Syempre, hindi mawawala yung hotdog sa ihaw-ihaw. Tinanggalan na nga ng plastic tapos tinuhog na nga dito sa stick. Eto nga ang nabili naming karning baboy na nahiwa na. Sinimula ng tinimplahan ng barbecue sauce. Binuhusan nga ng ketchup. Tapos itong toyo. Nilagyan na nga ng pangpasarap. Kasama na yung mekos-mekos dyan. Tapos sinimula na nga naming ituhog yan sa stick para maging pork barbecue ng tuluyan. Wow! Eto nga ang tinanggalan ng kuko kanina. Ilalaga pa daw muna ni Madam to. Syempre, tinimplahan na din ito ni ate para lalong sumarap. Nung lumambot na nga, abay binuhos na namin sa barbecue sauce. Tapos minekos-mekos na nga ng tuluyan. May nabili din kaming ibang party ng manok. Yung leg at wing part, sinabay na namin sa pagmekos-mekos dito sa barbecue sauce. Iba na yung pagtingin ko dito sa minamarinate namin. Parang ang nasa horror na. Pinigaan na nga ni Madam ng mga kalamansi para pang pawala ng langsa at amoy ba. Bago namin tuluyang itinuhog sa stick. Hindi ko sinasadya. Abay, Adidas na talaga yung tawag nito. Syempre, meron kaming taga-tikim dito. Kakatuhog ko dito, parang iba na yung nakikita ko ba. Manok pa ba to? Tapos, ito namang atay ng manok na nilinis kanina. Nilaga nga muna namin bago nga itinuhog sa stick. Madami na nga kaming nagawa dito pero hindi pa kami tapos. Eto nga ang kukumpleto sa street foods barbecue namin. Ang gizzard at itong isaw. Woo! Pinalambot nga muna namin bago namin binuhos nga dito sa barbecue sauce. Nilamas-lamas para lalong sumarap. Eto yung mahirap tuhugin talaga. Kakatuhog namin ito, baka pati yung kamay matuhog na din. Sinabi ko nga sa kanila na damihan yung pagtuhog ng isaw sa isang stick. Pero ang nangyari, parang nagtitipid naman ata tong mga to. Natagalan talaga kami dito sa pagtusok-tusok nitong isaw. Eto pa naman yung favorite ko talaga. Hindi mawawala yung isa sausaw. Kaya nga gumawa nga dito si ate ng napakasarap na sausawan. Habang kami dito nakipagbakbakan pa din sa pagtuhog nitong mga isaw. Dahil sa rooftop kami mag-ihaw-ihaw, abay ready na pala itong uling na gagamitin. Kaya inakyat na nga ni Madam yung mga iihawin. Papunta nga dito sa rooftop ng mansyon. Matagal-tagal na ding hindi nakapag-cooking show si Madam dito sa rooftop. Dahil nga sa dami ng nagawa namin iihawin, baka bukas pa kami matatapos nito. Grabe, gamit na gamit talaga itong minekos-mekos na barbecue sauce. May natira pa kaya inakyat dito sa rooftop para ipahid-pahid nga dito sa barbecue na iihawin. Ready na nga itong gagamiting ihawan. Kaya sinimulan na naming mag-ihaw-ihaw, baka kasi bukas pa kami makakain ito. Kanya-kanya na nga sa pagsalang dito nga sa ihawan. Habang nag-iihaw ka nga, parang gugutumin ka. Hindi ko akalaing magagawa namin to dito sa rooftop. Sarili talaga naming gawa itong street foods barbecue. Kaya hindi maiwasang masunog tong inihaw namin. Kanya-kanya na nga kami dito ng duties at responsibilities. May nagpapahid, may tagabaliktad, may tagapaypay. Abay, pwedeng-pwede na talagang magtayo ng barbecuehan. Tignan mo, ang sarap na talaga nitong inihaw namin. Wow! Napagod na nga si Madam sa kakapaypay dito. Nakita nga niyang meron palang electric fan dito sa rooftop. Kaysa mga ngalay sa kakapaypay, electric fan na lang yung ginamit. Yun nga lang, ang lakas ng usok. Kaya hindi talaga may iwasan na maaamoy din ng mga kapitbahay namin. Etong niluto namin dito sa rooftop. Yung usok kasi nangapitbahay na din. Etong ihaw-ihaw, gugutumin ka pa talaga bago to maluto. Pati kami nangangamoy barbecue na din.
Eto nga yung ulam namin na panghapunan. Pero maaabutan pa to ng breakfast. Dahil nga sa daming barbecue na inihaw namin. Ice cream yummy! Ice cream good! Inuna naming inihaw yung mga malalaki. Hinuli na namin itong mga nilaga na. Para pabilisang ihaw na lang to kasi luto na. Partida, bumili pa si tatay ng isang case na soft drinks. Tapos naghiwa pa ng watermelon dito. Ready na din yung isang plangganang kanin. Luto na din tong barbecue namin. Abay, simula na sa pagmukbang. Para lang talagang may birthdayhan oh. Sana wag lang kaming ulanin dito. Namiss talaga namin kumain dito sa rooftop. Nagpapainggit pa talaga itong si Madam oh. Sabay-sabay na kaming nag-dinner dito sa rooftop ng mansyon.